Ang sabi ng pinsan ko ay may kumakalat na chismis na may kabit daw ang mama ko at kapitbahay pa namin. Kaya simula na marinig ko yun ay parang naging si Detective Conan na ako, hinuhuli ko ang mama ko sa akto. Tawagin na lang natin siyang April at ang tatay ni April ay sobrang bait pero sadyang hindi lang marunong makontento ang kanyang nanay. 18 years old pa lang ang nanay ni April nang siya ay ipanganak samantalang yung tatay niya ay 33 na. Nagsimulang mapansin ni April na nanlalaki ang nanay niya nung siya ay nasa grade 5 pa lang at 11 years old dahil sinabi sa kanya yon ng kanyang pinsan. Kumalat ang chismis at nalaman ng pinsan niya na ang kabit ng kanyang nanay ay mismong kapitbahay pa nila na may asawa at anak din. Kaya simula noon ay nag-ala Detective Conan na siya dahil sinusubukan niyang hulihin ang kanyang nanay sa akto. At sa tingin ni April ay may alam din ng tatay niya pero nananahimik lang siya dahil ayaw niyang kumibo. At isang araw ay umalis ang nanay ni April at naiwan ito ang kanyang cellphone kaya sinubukan itong pakialaman ni April. Dito niya na nabasa ang nilalaman ng mga messages na nakalagay na I love you lang ga. Hindi malaman ni April kung ano ang kanyang gagawin kaya pinakita niya muna ito sa kanyang pinsan pero napag-usapan nila na mananahimik muna hanggat hindi nila nahuhuli sa akto. Pero hindi nagtagal ay kumalat na ng husto ang relasyon ng mama niya at ng kanyang kapitbahay kaya wala na silang nagawa kundi umamin at humingi na lang ng tawad sa kanilang mga asawa. Nakita ni April kung paano humingi ng sorry ang nanay niya sa kanyang tatay at ang sabi lang ng tatay niya ay okay na yon. Simula noon ay natigil na ang relasyon ng nanay niya at ng kanilang kapitbahay pero naulit na naman nung siya ay nasa grade 8 na at siya ay 14 years old na. May bagong lalaki na naman ang nanay ni April at kitang-kita niya kung paano sila maghawakan sa kanyang harapan at sa mismong loob pa ng kanilang bahay. Madalas daw kasi itong yayain ng nanay niya na uminom sa kanilang bahay habang natutulog ang tatay ni April. Kaya habang nakikita niya ang kanyang tatay na kasama ang kanyang mga kapatid sa loob ng kwarto ay umiiyak na lang si April sa sama ng loob. Nababasa din ni April ang conversation ng kanyang nanay at ng bagong lalaki nito pero hindi na siya kumikibo dahil nagpapakatanga na lang siya dahil ganun din naman daw ang ginagawa ng tatay niya. Hindi alam ni April kung ano ang eksaktong nangyari pero tuluyan nang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Pagkatapos nun ay nagkaroon na naman ng ibang lalaki ang nanay niya at nakikita pa rin yun ni April pero parang nawala na siya ng pakialam. Sa ngayon ay 17 years old na si April at ang kanyang nanay ay nagtatrabaho na bilang kasambahay sa ibang probinsya at si April naman ay nagbabakasyon. Kaya isinama muna siya ng kanyang nanay para makapag part-time ng trabaho at dito may pinaghinalaan na namang ibang lalaki si April. Dahil simula na nagkasama sila ng nanay niya ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang lalaking yon. At isang beses ay nagulat na lang si April dahil ang sabi sa kanya ng kanyang nanay ay may nagsanla daw sa kanya ng cellphone. Itinuro ng nanay niya kung sino ang nagsanla at ito ang lalaki na pinaghihinalaan ni April na bagong lalaki ng kanyang nanay. Kaya napatanong si April kung nasaan ang cellphone na sinanla at ang sabi ng nanay niya ay itinago niya lang. Kaya sinubukan ni April na halugugin ang buo nilang kwarto pero wala siyang nakitang cellphone. At ang pinakamasakit pa ay yung perang binigay ng nanay ni April sa kanyang lalaki ay ang pera na pinagpaguran ni April galing sa kanyang pagpa-part-time. Napakasakit lang po talaga na yung perang pinagpaguran ko ang perang binigay niya sa lalaking yon. Lahat na lang ng pera na sinasahod ko galing sa pagtatrabaho ko ay napupunta na lang sa kanila. Wala pa po akong nakukuha kahit piso pero yung lalaki na yon ay meron. Ang hinihiling ko na lang po sa ngayon ay sana mamanhid na lang ako at mawala na talaga ako ng pakialam. Hindi ko po kasi talaga makalimutan lahat ng mga ginawa niya. Sobrang bait po ng papa ko pero bakit ganun ang ginawa niya? Hindi naman porket alam niya na papatawarin siya ni papa ay uulit-ulitin niya na lang ang mali niyang mga ginagawa. Alam ko na kami lang ang iniisip ni papa kaya hinahayaan niya na lang yon dahil alam ko rin na mahal niya pa rin talaga si mama. Alam ko rin po na sobrang tanga ko at napakaduwag ko dahil hindi ko man lang magawang kausapin ng mama ko at hayaan na lang siya. Napakahirap lang po talaga kapag mismong magulang mo na ang nagloloko. Hindi ko po alam kung sigurado bang mababasa nyo to pero gusto ko lang po talagang maglabas ng sama ng loob. Maraming salamat Ate Charis! At para sa akin hindi ka tuwag lalo na kung kayang-kaya mong kontrolin ang iyong emosyon kahit na galit ka na sa nanay mong epalogs. Para sa akin kasi mas matapang yung mga tao na kayang-kaya nilang kontrolin yung galit nila. At huwag mo masyado sisihin yung sarili mo dahil wala naman sa'yo yung problema kundi nasa nanay mong medyo may pagkamakati. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya happy birthday muna kay Romnick Kagunot Mendoza. February 19 po ang kanyang birthday. At graduate ka na, Christy Rose Panesales, Princess Joy Villanueva at Nina J. Degorio. Shoutout na rin kay Resurrection Ayesha at Roxanne Bautista from Nabotas. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!